Okay, magandang araw po. Meron tayong Suzuki Swift na maingay yung makina. Narinig nyo naman yung andar niya. So, dinala sa atin nila sir kasi at ma'am dahil gawa ng nagagastos na pala ito, kaka-flashing. So, mga ganyang style po ng makina, hindi na po nakukuha sa ordinaryong flashing yan. So, nakita nyo naman, nanlilimahid na yung oil sludge. So, nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng oil sludge. Siyempre, ang mga engine natin, may mga daan ng langis yan na maliliit. So, hindi na siya nakakapag-lubricate na maayos. Pag hindi nakapag-lubricate na maayos ang engine natin, magkakaroon ng metal to metal contact. Pag nagkaroon ng metal to metal contact, so possible masira yung mga metal natin dyan, mga bearing, etc. So, maraming pwedeng maapektuhan. So, ito medyo napunos-punosan na namin to kasi ang recommendation ko, palit po tayo ng timing chain, tapos tatanggalin lahat ng oil sludge. So, palitan ang dapat na palitan, mga o-ring. So, yung oil pump, nilinis lang namin mabuti. So, binabad namin ng matindi. So, ito yung ano niya, tension na guide niya. Pinilatan po namin yan, set na. Tsaka pa nagpalit po kayo ng timing chain, set po yan. Ito, nakutkot na ng konti yan. Kaya lang hindi pa final yan. Ito, napalambot na yung oil sludge. Tsaka isa po yan sa mahirap pag nagkaroon ng oil sludge, kutkutin. Ayun yung mga ano nyo. Ang daming panlinis na nagamit yan. Gasolina, parts cleaner. Ayun na yung ano niya. Pero hindi pa final yan. So, nilinis namin mabuti. Yung oil pan niya, hindi pa final yan.Inoble pa namin yan. Kasabay nung Avanza, mayroon kami ino-overlap na Avanza dun. Top overall din. So, ayan. Binaklas din natin yung hydraulic shim niya. Ayun, napakarumi. So, ayun yung recommendation ko. Linis lang muna ng mga parts. Tapos, replace ng timing chain set. So, ayun na. Ikakabit na natin. So, na-timing na rin yan. Ayun yung before niya. Grabe, oh. Laki naman ang pinagbago. Kita naman. So, ayun naman yung bukana niya. Andyan yung before. So, assemble na natin yan. So, pagka-assemble, kutkutin lang talaga. Tsaga-tsaga lang. Tsaka maraming panlinis ang kailanganin natin dyan. Kaya medyo magastos talaga. Sabagay, nagastosan talaga sila sir dito ng kaka-flashing. Hindi na po makukuha sa flashing yan. Parang di raw maandar, binigay dito. Maandar na ho yan. Patayin nyo nga compressor boy para marinig boy. Compressor. Ayan. Yung usok na ho yan kasi pagka ganyan yan trabaho, ini-engine wash na ho namin yan libre. Kung may tubig ho kasi minsan ho kasi walang tubig dito sa amin eh. Prime water, kumusta naman? Prime water ho kasi ano. So yun, lagi kong paalala sa inyo mga sir, hindi porket sinabi ng mekaniko na mag-change oil kayo, gusto kayong pag-gastusin. Para po yun sa future na ano natin, gastos, maiwasan. Kasi ang langis po, napakalaking bagay po niyan sa engine. Yan ang buhay niyan mga sir. Kaya ayan, okay na. Hindi ko na pinakita yung pagbuo ng timing chain. Pahanap nga ako ba yung ano, timing chain nito? Kaya, so ito yung timing chain, pinalitan namin. Timing guide, kasi malalim na. Ayun. Meron naman to pero sobrang lalim na. Ayun. Tapos, strainer, syempre. Laging palit yan, strainer na yan. Ayun. Sa loob niyan, barado na rin yan. Kaya palit na yan. Hindi na namin pinakita yung pag-assemble. Okay? Ayun. Okay na to. Tahimik na. So, i-release na lang muna natin. Tsaka recommendation ko, mga 3 months po siguro change oil ulit. Para totally malinis na. Okay? So, huwag pabayaan ng engine oil. Sundin ng interval. Para maiwasan ng mas malaking gastos. Okay? Ano, okay na po yan. Na-road test na rin yan.